What's up guys? Andito na naman tayo sa Talukan sa Palayan. So ayan, habang nagme-merienda ang aking mga kasama na magbunot ng punla. Ayan, so nagmamaritisan muna sila. Andyan sa Timaylin, si Nuno. Ayan, so hindi lang pagmamaritisan. Siyempre dapat may nakatayong bote ng gin dyan. Ayun, hindi nila Patay pa, Wen? Pinagkait na sa aming munti na buhay. Ngayon, patay. Pagkait pa, no? Bardias lang na yan. Hindi yan, turuan mo ako. Ayan, ayan. Anong pantali mo? Ganyan din, ah. Ayan ko muna. Kulang pa. Ay, wala pa. Hindi ka naman kilala rin kaya buko. Ako din yan. Guys, grabe guys. Di na to hanap buhay guys. Natagay naman to guys. Abot-abot na lang daw ang bus. At ito na naman ako ngayon. Trinay ko ang subukan kung paano mag-araro guys. So, ayan. As you can see, ginawa kong jet ski. So, buntik na ako ma-slide kasi pinipigilan ko yung aking yung force na binibigay. Yeah, medyo na-stress nga yung nagtuturo sa akin. Kasi, inaalala niya baka hindi ko daw kayang i-handle. Pero ayan, nahawakan ko naman dalawa na ako lang. So, ayan, nakaalala lang siya sa akin. Pero iniwanan niya pa rin ako dahil ako nadang daw. Ayan, so nagraratel ako. Ayan, kinaya ko naman. Lakasan lang talaga ng loob, guys. Para makayanan mo lahat mga bagay na akala mo hindi mo kaya. So, ayan, andito na kami sa papuntang edge, sa pinakadulo. So, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano magpaliko nito. Alam ko lang magpaliko lang ng motor. So, para ka rin naman nagda-drive ng motor kaso malaking nga lang manubela nito. Ayan, dito na kami sa may palikuan na part. Ayan, yung kanyang pinaka-corner. Ayan, naikot ko siya guys, as in. Sabi ko, iikot ko to, kaya ko to. Ayan, naikot ko nga. Ayan, pero tawa ko ng tawa dyan. Kasi gano'n, nanghihina din ako nakakatawa. Ayan, tinuloy ko pa rin. Ayun, madali lang naman siya. Madali na mahirap. Mahirap din pala. Mahirap din siya. Kasi kailangan, huwag kang patanga-tanga. Kailangan mabilis ka din maglakad. So, ayan. Medyo napagod na ako, kaya binigay ko na kay Kuya. Siya naman. At saka first time ko rin palang magbunot ng palay, no? So, ayan. Sobrang, para sa akin na sa first time, mahirap din siya kasi kailangan dahan-dahanin mo yung palay na hindi maputol kasi kailangan may kasamang ugat para mabuhay. Kasi pag naputol na, hindi na siya mabubuhay, sayang din. Kaya dapat dahan-dahan lang. Pwedeng dalawang kamay din ang gamitin mo para mas mabilis. Pero dapat dahan-dahan na bunot lang. So, ayan, kailangan mo siyang ipagpag sa tubig para matanggalin yung putik. Ayan. Kaya pinapagpag ko siya sa putik. So, first time ko yan ha, sa aking kinabuhi. Magto-30 na ako. Ay, 29 pala. First time ko palang maranasan mag ganyan. Ang tawag dyan? Hindi ko alam. Kalimutan ko na. Yan, itatali siya ng ganon, tali sa buli. Hey, marunong na rin magtali. Mali. Ulit. Aba? Nice. So, piso isa yan siya guys ha. Piso isa, ang isang tali. Piso. Ito nga din pala, nakahuli si Kuya Maxi, yung nagtuturo sa akin ng araro kanina. Nakahuli siya ng buyo. So, ito yung tinatawag na buyo, guys. Para siyang manok na ibon. Ayan ang itsura niya. Ayan, sobrang na-amaze ako. Kaso, delikado yung kanyang, uso. Yan, yung kanyang, tuka. Kasi, sobrang haba. Masakit siya manuka, kaya kailangan, huwag mo siya masyadong ilapit sa ulo or sa mukha mo at baka tukain ng mata mo. At saka napakatapang ng mata niya guys. So, yan yung mga ligaw na animals, no, na pwedeng maulam. Ari na nga, si Papa na nga nagtali ng ibon na buyo na yon. So kailangan ingatan siya. Ingatan lang ng tali.
So, ang gamit na na panghuli ay yung silo ang tawag. So, ang galing. Galing. O, diba? Ayan, may ulam na kami. So, lulutuin ko yan siya mamaya kasi hindi ko alam kung paano ang process ng pagtanggal ng kanyang Nakakaawa. Paano siya patayin? Hindi pa siya patay. Buhay pa. Nakakatakot hawakan yung ulo niya kasi baka tukain ka niya. Ayan o, ang haba-haba ng tuka niya o. Mahaba yan. Ayan, medyo malaki na rin naman ang laman. Excited ako kung ano ang lasa niya. Ayan. Tawag dyan ay buyo. Buyo. Ligaw na ibon o manok.